water. Tapos mula sa baseline, bilang ka ng 12 nautical miles, yun po yung territorial zone po natin. So, medyo maliwanag na sir. Ano yun yung Wendy? Yun yung territorial zone. So, ayan. So, ito naman po. Yung basic principle po about sa internal water ha. Usually bago tayo mag ano dun sa internal water. Usually ang naiisip natin diyan mga port, 'di ba? Which is totoo naman, mga port po talaga ang nandiyan sa internal waters natin. So katulad diyan sa Manila Port, sa North Port, internal water po ang tawag natin diyan kasi 'di ba pag pumasok ka ng diyan sa puerto natin diyan sa Manila, 'di ba? Napapalooban po 'yan ng dito sa kabila pag nandun tayo sa may Manila Bay nakaharap tayo doon. Dito sa Bataan, dito nakikita natin yung Batangas, tapos open yung gitna na yon. So internal water po diyan. So may basic principle po diyan sa internal water po natin. So ang basic principle po natin diyan ay sabi niyan, internal water are subject to full sovereignty of the coastal state. So, ibig sabihin, meron tayong control, full, ibig sabihin, kabuuan, pwede nating i-exercise yung ating criminal law dyan at pwede tayong maglagay ng mga regulasyon kasi full control natin yon. Coastal states may regulate access to ports and impose conditions. So, alam na natin yun na bago ka pumasok ng ganitong sa puerto ng Manila or sa Cebu or sa Jensan, something like that, or sa Davao, merong mga requirements na regulasyon na ipinatutupad ng ating pamahalaan, ang Philippine Coast Guard, di ba? Na kinakailangan sundin ng mga banyagang mga vessel, diba? Mga foreign vessel na kinakailangang sundin naman nila. So tali ang mga foreign vessel pag pumapasok sila sa mga pier sapagkat ang tawag diyan ay internal water. Lahat ng regulasyon pwedeng i-impose ng isang coastal states. Pero meron din pong tinatawag na exemption diyan. Yun nga po yung pag kayo nag-aaral po ng batas, kaya nga sabi ko nga sa inyo, mahirap makipagtalo doon sa nakabasa lang ng batas sa Google at doon, 'di ba? May kaibahan kapag nakipagtalo ka sa kanila or makipagtalo ka doon sa isang nag-aral ng batas o isang abogado sapagkat meron po kasing parang laging logic or philosophy kapag nagbabasa ka ng batas. Lagi mong titingnan palagi yung general rule, tapos yung exemption to the rule, meron pa tinatawag ng exemption from the exemption doon sa rule. Kumbaga meron ng general, titingnan mo kung absolute ba yan. So hindi absolute, meron pa siyang tinatawag na exemption. Pagkatapos, doon sa exemption na yun, meron pang isang exemption doon. So usually, ano po siya talagang titingnan nyo bawat tawag dito, angulo. So dito po sa ating tinatawag na meron tayong absolute control or sovereignty, full sovereignty doon sa ating internal water, meron pa rin pong exemption dyan. Yung exemption po dyan ay nababasa din po natin sa Article 25, paragraph 2 ng UNCLOS. Yung pong sinasabi na ships in distress have a right to access to port but not to disembark passengers. So pag sinabing nasa distress condition yung isang barko or yung isang vessel, isang foreign vessel, meron pong exemption. Pwede kang pumasok sa pier para ayusin. Halimbawa, may problema dun sa mga navigational tools no nandun sa isang foreign vessel at kinakailangan niya magpalit or ayusin. Exemption po 'yon. O kaya ay kulang ang manpower o kaya ay gabi na. Pero meron pa rin exemption. Diba? So may exemption na naman. Ano yung exemption na naman doon? Or condition po. May condition na naman po. Ang condition po nila doon ay not to disembark passengers. Anong pong ibig sabihin sa Tagalog doon? Bawal bumaba ng foreign vessels yung mga nakasakay po doon. So yun po yun. So sunod na slide po tayo.
Yan. So natapos tayo dun sa sa internal waters. Intindihin niyo po, may internal waters. Yun yung zone, first zone ng maritime zone. Kaya sa susunod siguro kapag manonood kayo ng TV or merong mag-ano-ano na sabihin ay pinamimigay na yung tubig natin dyan sa West Philippine Sea. Diba? Pwede na kayong mag-comment. So punta tayo dun sa territorial zone po. So ano po ba yung territorial zone uli? Nabanggit ko na kanina pero So, a coastal state has sovereignty over its territorial sea subject to the rules of innocent passage. Diba sa passage. So, dun tayo sa internal sa territorial zone. Sabi po dito, meron tayong karapatan or soberenya doon sa territorial sea natin. Pero subject, sabi nga, dyan po dun sa, hindi ko na muna susundin based na lang dun sa aking naunawaan, di ba? Based sa UNCLOS. Yung pong ating territorial sea, meron po tayong full sovereignty doon. Pag sinabi pong full sovereignty, pwede po nating i-apply yung criminal law ng ating estado. As a coastal state, meron tayong criminal law, pwede nating i-apply po doon. Yung po yung sovereignty. Sa internal water, may sovereignty tayo. Yung tinatawag na territorial sea, mayroon din po tayong tinatawag na sovereignty. Pero paglampas po nun, wala na po tayong sovereignty doon. So, technically, pwede lang tayong mag-apply ng ating criminal law o ng ating batas doon lang sa loob ng tinatawag na territorial sea na hanggang 12 nautical miles from the baseline. Pero, yun na naman po, meron po uling exemption po doon. Ano pong exemption doon? Subject to the rules of innocent passage. So, ano yung innocent passage? So, babalikan po natin, ginagawa po nila nung mga nagsasabing ang PDP laban at ang Vice Presidente at anong former President ay pro-China. Bakit po? Sapagkat madali itong subject sa kanila, madaling weapon of propaganda ito against sa PDP at sa former President at sa Vice President. Ang dahilan, hindi po masyadong nauunawaan ng mga Pilipino. Kakaunti lang po ang nakakaunawa dito. So kaya ngayon, ipinapaunawa natin. So ano ba yung mga zones diyan? Sapagkat pag may dumaan diyan na mga barko or vessel na foreign owned, kunwari Chinese, Vietnamese, Taiwanese, ang gagawin kaagad nila konklusyon ay merong ginagawang paglabag. At yung paglabag na yun, iuugnay kaagad nila doon sa tinatawag na gentleman's agreement between China and the former president. Kahit wala namang kaugnayan, kanilang ililink na kaagad, kumbaga ikakabit na kaagad nila doon para bumaba ang survey at sumama sa mata ng publiko ng mga Pilipino ay itong mga senatoriables ng PDP laban at ang former president. So ganun ang ginagawa nila. Sa atin naman, hindi tayo makapag-comment ng maayos sapagkat hindi natin talaga lubos na nauunawaan yung usapin dyan sa West Philippine Sea. Pag natapos po natin ito, ay makakapag-comment na tayo ng maayos at magpuproceed